Uy, nangapi yung ating mga cowboys. With driver Lord Jan. Yan sila. Pinagkapi muna natin sila. Alas 9 ng umaga. Nandito na po ang ating 49 heads na mga baka. So kay Kabiyahing Winnie daw dito 20. Tapos the rest kay Kabiyahing Roger, kay Lilan. Tingnan natin mamaya mga kagandang buhay ang mga presyuhan nito. Dahil itong truck po na to mga kagandang buhay ang sasamahan ko sa Katayan. Sasama po si kagandang buhay ninyo sa Batangas. At itutour ko po kayo mga kagandang buhay sa ating Katayan sa pagsupply po ng karne sa Tagaytay. Excited na po ba kayo mga kagandang buhay? Another adventures na naman po para makita ninyo kung paano po i-prepare ang ating mga baka at paano po namin i-transport doon mismo sa Katayan. Tingnan din po natin ang mga presyo nito, lalo na po yung mga presyong bukid ni Kabiyahing Winnie. At very thankful po tayo mga kagandang buhay na naku, ang babait po ng mga baka natin. Wala pong nag-arte sa kanila sa daan. Medyo pagod lang po sila. Pero tingnan nyo po ang sa taas, oh. Nakalihera pa po sila mga kagandang buhay na maayos. Ibig sabihin, maaliwalas ang kanilang biyahe. Dito sa baba, mukhang medyo malalaki. Kaya may nakita tayong isang nakahiga. Magpapahinga muna sila mga kagandang buhay sa airport. Samahan natin sila. Doon po sa pahingahan ng ating mga baka sa may airport po banda ng Katiklan, Malay Aklan. Punta na po tayo ng airport. So, dapat dito tayo liliko. Yan. Grabe, dami ng ipilyo. Ito yata, oh. Pero magkumboy po muna tayo ng isang truck natin na bigas. Bagong driver, eh. Hindi niya siguro alam. Yung Boraland. Oh. Yun na. Yata sila. Jo, anin mo? Babain mo. Yun, iihip yata yung driver. Si Kumboy po muna natin mga kagandang buhay. Oh. Sama natin ngayon si Manager Bio. At your service na puro na kami mga nigra. At saka negro. Grabe, nakapahinga na mga kagandang buhay ang aking boses pero ito pa rin, paus pa rin tayo. Aww. Tapos kasama natin si Jojo, yun in-inform na yung driver. Babalik na lang tayo sa mga baka natin pagkatapos nating makonvoy itong bigas. May padala natin sa Boracay. So, kailangan nating i-check, sabi ni Kabiyahing Roger, kung ilan daw? Ilang heads? 48. Tapos sabi ni JR kanina, 49. So, i-check natin. Sakyan ko lang, sundan ko lang. Ah, sige. Sakay lang ko. So kami lang doon. Oo. Ayun, si Jojo lang daw ang mag-convoy. Sige, Jo. Tayo, papunta na tayo sa baka para makatipid ng oras. So very good ang naisip ni Jojo. Para ma-check din natin ang mga baka, mga kagandang buhay kung may ano ba, may tubig pa yung sapa. Oo. Ano, Jo? May naiwan ka? Sa ibang kabila, tawid. 800. 700 na Hasmin Blue. 7 na 50 nga dugaw. So 100. 100 nga dugaw. 100 nga dugaw. 7 nga blow, 100. Yes. Okay.
Kung walang tubig ang sapa, hakutan pa ni Manager Bio ng tubig para makainom ang ating mga baka. Wow, ang dami ng ipil yun, oh. Umulan-ulan na po kasi mga kagandang buhay. Nadilig-diligan na yung mga damo na aming laging ina-harvest dito po sa may airport. Yun. Ulan, lagi na ulan sa gabi. Mayo dapat supposed to be yo. Tag-init pa, di ba? Pero nagre-rain shower na. Yan natin. Nagtipid tayo ng oras pagka may tubig yung sapa. Mayaman sa kugon dito. Tsaka ipil. Check natin kung 48 heads ba or 49. Mukhang kulang yata natira doong mga hayop. Kaya pinapacheck ni Manong Roger mo. O, ito na sila. Agoy. Andyan na naman. May ano na naman, oh. Oh, no! May security na naman. Ano na naman kaya ito? Oh. I-wave natin mga kagandang buhay, kaibiganin natin yung mga security. Pinapaalalahanan na naman yan si Lord John na wag ibaba dito sa premises ng airport. Dito lang kasi banda yung ating binabayaran na area. Oo. Kasi mayroon talagang lupa dito mga kagandang buhay na hindi binili ng airport or hindi nagkasundo sa presyo ba. Kaya tingnan nyo, oh, may lot for sale. Ayun, oh. Yun. Kita nyo, oh. May lot for sale. Hindi nila binenta sa taga-airport o sa San Miguel dahil mura daw ang bili. Kaya yun ang reason bakit mayroon pa tayong space dito na naririntahan na pinapahingahan ng hayop. Kasi the rest dito sa San Miguel na po. Yung mga lupain dito nabili na ng San Miguel. Meron kasing isa na matigas ang ulo. Hindi na ibenta. Hindi binenta talaga. Ayun na. Baba na sila. Meron po tayong kasama ngayon na 3 cowboy. 4 po sila lahat. Kasama yung driver. Oo. So gusto ko sanang makita mga kagandang buhay yung ano ba, yung mga eartag nito, tapos yung puhunan. Kagaya po ng ginagawa natin dati kasi hindi po natin na-vlogs ito. At saka every time po na nagpapakatay si Kabeng Roger ng hindi natin natutukan ng kamera, hindi natin na vlogs, yun po ang mga panalong biyahe. Nagkataon lang po talaga siguro na yung mga na-income read bill natin mga kaganabuhay, yung mga natutukan natin ang pamimili, yun ang mga hindi magagandang recovery. Pero pagkatapos namang magbiyahe ulit, kagaya nun, kumita si Kabeng Roger ng 50,000, nakapamasahe pa po ng 7.5 yung hayop niya, tapos may natira pa pong 50,000, tapos si Kabeng Winnie din. Sa income reveal natin sa mga natutukan na yun dati, yun, di natin alam bakit lugi. Ito parang mga sulit ng katawan mga kaganabuhay, oh. Kaya alamin natin mamaya or bukas ang mga eartag nito habang kinakarga sila ulit ba, habang pinapaakyat sila ulit. Alamin natin yung mga presyo nito mga kaganabuhay. Para tutukan natin, tapos tingnan natin yung mga katawan.
Halos di man po nag-lose weight sa ano. Sa biyahe from Gihungan to Aklan. So papabilang na lang ulit, papabilang ulit. Yo, may tubig daw? Ah, maraming tubig. Ayan po yung area na binabawal ng airport. Yan po yan. Na bawal daw talaga tayo. Ayun no. Yan yung may lagoon dyan, mga kagandang buhay na pwedeng mag-swimming yung mga kalabaw. Bawal dyan. Kaya dito lang tayo. Sa hindi bawal. Nilalagay nila sa sapa yung mga baka. Malapit sa sapa. Oh, doon ang bawal oh. Nung may mga kalabaw tayo, dito natin nilalagay sila. Tapos pinapaliguan dyan sa may lagoon na yan. O dito pwede. Maganda na yung mga damo. May baon kayong damo dong? May baon kayong damo? Mga ipil-ipil kayo dong. Ayaw nyo kumuha? Oo. Mamaya, pwede natin kunan. Sige, mamaya. Ah, maraming kumpay yan. Marami pala silang dalang kumpay. Tapos dito dong oh, maraming medyo pwede nilang makain. Ayun na yung mga ano natin. Mga baka, makarelax sila dahil may mga kahoy. Mga kahoy kasi dyan. Makasilong ang ating mga baka. Check natin yung sapa kung totoo sabi ni Bio na maraming tubig. Mas mahangin-hangin pa dito, malamig-lamig. Yan ang mga baka natin. Yan natin dito kung may tubig. Pinapainom sila niyan eh. Ay, meron nga. Oh, makakakuha na tayo ng pang-inom nila. Wow! Yun. May tubig kunti ang sapa oh. O nagpo-flow na. Bigyan daw sila ng kumpay. Ito may dala ang ating mga kabiyahe. Yan niyo po mga kagandang buhay oh. Ganda ng katawan. Mga medium sizes na po ito. Hindi na po ito maliliit. Ano, ang ganda. Ganda ng tamanyo. Maganda ang katawan. Yun, yung impurnal. Medyo doon sila nagpapainom. Tubig oh. Malalim. Sa baba pa lang yung kanilang binababa, yung sa first dicker. Yan, maano pa. Malakas ang ating mga baka. Pag nabigyan po ito ng kumpay, babalik ang dating katawan. Kukunin ko kasi yung mga dappled natin na kambing, mga kagandang buhay. Kaya sasama ako sa biyahe ngayon. Bukas, pahinga sila ng isang gabi. Yun sila oh. Hindi lang po nakukunin ko ang mga kambing, kundi ang bago natin pinagkukunan ng itlog, ano yon, korporasyon, pwede tayong maging membro. Magpa-membro po ako mga kagandang buhay kasi marami silang feeds. Pwede tayong kumuha para sa mga bibi natin o itik.
Tapos kung mag-alaga tayo ng baboy, pwedeng doon na lang tayo kukuha. Kukuha tayo ng itlog at saka sa first dicker, kukuha tayo ng feeds. Ganon, mga kagandang buhay. At saka mabibigyan tayo ng terms. Check lang po na anong post-dated ang ibibigay natin. O ganon po sa negosyo. May mga oras po na kailangan din tayong bumiyahe dahil may mga bagay na dapat tayong isettle. Di ba yung makilala din nila tayo in person, makilala natin at supplyin natin in person din. Pasensya na po kayo at ito na naman po ang ating sakit, ang ating lalamunan. So ayaw ko na po munang uminom ng gamot ngayon para maibsan yung ating paos dahil katatapos ko lang po mag-antibiotics sa UTI. Dahil nakuha natin yan sa kakabiyahe natin at babiyahe na naman po ulit. Kaya sikapin natin huwag magpigil ng ihi ba? So after this filming, mga kagandang buhay, putahan naman natin yung bigas natin doon. Para ma-check natin, ma-check ni Manager Bio ang pagpapadala po ng bigas natin sa Boracay. Yan po ang trabaho ni Manager Bio, all around. Driver, manager. Je, ipat sa babaw je kay. Ako pa kaning dari ako ipohon, kung pila ka buok. Bilangin na lang sa taas para makaalis na kami ni Manager Bio. Para malaman natin kung 48 or 49 heads. Tagal mo bumaba. May nervyos. Hindi kaya dahil sa akin. Dito ako nakaharang, atras tayo. Kahit medium size no yo. Ganda ng katawan, no? Saan mo ilalagay yan, Dong? Doon? Yun. 2 area po. Nirerentahan natin dito. Pwede tayong magbaba. Ang lalaki. Nabilang mo na, Je? Hindi pa na nabilang sa taas? Ikaw na lang kaya, Yo. Kaso lang wala kang sombrero, Yo. Sila na lang, ha. Negro ka na. Hala, ang ganda naman ng Red Brahma na to. Wow! Si 093. Ang laki. Oh, grabe, Yo. 117? 117 daw palit nun yung kabiyang Roger. O bilangin mo muna, Dong. Pabilang natin. Kasi kung hintayin natin na utay-utayin pagbaba, aba, malilate na kami doon sa bigas sa kabiyang Bio, naghihintay na doon. Kasi maghahakot pa si Manager Bio ng 250 bags para po sa ating mainland. Ilan? 23 talaga. Sige, bilangin doon. Ilan pa lang doon, Dong? Isa pa lang na yon? Ah, meron na. Oh. Meron na pala doon, oh. Parang mga 3 na doon. 5 na doon? Okay. Para masiguro ni Kabiyang Roger. Kasi may mga natira kasi doon, baka kulang. 23 sa kapila doon, oh. 5.
Wala talagang lugi yung tagakatay natin. Ang gaganda ng mga nabibili ni Kabeng Roger na ano? Baka. So, ang balak nila mga kagandang buhay, si Kabeng Winnie kasi, dalawang area na yung mga pinupuntahan na bundok. Sa bundok po ng Bais at sa bundok po doon sa kanila, sa Himalalud. So, ayaw talaga ni Kabeng Winnie sa stockyard. Nakiusap talaga siya kay Kabeng Roger na hindi siya sasama-sama sa stockyard dahil nasasayang lang daw ang oras niya. Lalo na po pag maraming komprador, may taga Iloilo, may mga kano, at sila Jimmer, ang dami pong mga komprador, ay nahirapan po talaga si Kabeng Winnie na sumipat. So nakiusap siya kay Kabeng Roger na may pinsan daw siya doon sa may Bais banda. Eh, puntahan na lang daw niya. Bundok-bundok daw talaga ang tirada niya. So, sabi ni Kabeng Roger, okay. May nakuha yata na 8 heads doon po sa pinsan niya sa Bais. May mga runner din siya doon sa bundok, mga kagandang buhay. Yung pinsan niya ang leader. So, tingnan natin ang mga baka na nabili sa Bais at ang recovery din. Kasi si Kabeng Winnie, mga kagandang buhay, may nabibili pong mahal din. Pero meron talaga siyang panabla. Meron talaga siyang mga mura din na nabibili. That's why po na hindi po luhaan si Kabeng Winnie every trip. Dahil meron po talaga siyang natitira. Darating po ang araw na pag nag-meet shop na tayo, si Kabeng Winnie na talaga po ang magmamanage ng biyahe na to at magpapatuloy. Kung pagsikapan po ni Lilan at ni Castor, sila po talaga. Kasi si Lilan pwede din pong maasahan sa pamimili. For almost 3 years na hinawakan ni Kabeng Roger itong negosyong ito. Eh talagang makakakuha siya ng mga trusted person. 'Di ba si Kabeng Kiloy, lagi ko pong pinapakita sa inyo. Magaling din pong bumili ng hayop. Trusted person ng ibang komprador. At tumagal din po, dekada rin po siyang nagsiservisyo sa amo niya. Hopefully, mga kagandang buhay, mag-stick sa atin ang ating mga komprador. Yung gusto natin, yung magaling umispat at may natitira sa kanila. Kasi tayo, habang tumatagal sila, mga kagandang buhay, may mga pagpapala din po tayong binibigay. Para makapundar po sila. Ha? 48 lang? Sino nagbilang ng 49? Si GR? GR, mag-abuno ka talaga ng isang piraso niyan. Oh, no! 48 lang pala ang karga mo, sabihin mo 49. Oh, na-check mo, Lord Jan? 48 lang talaga? Tawagan mo na si Manong mo ya. O, 23 sa 25 daw. Tawagan mo muna si Manong mo. Iwanan po muna natin mga kagandang buhay yung ating truck. Nagkarga pala sila ng maraming kumpay sa taas. Marami pala tayong medium sizes sa taas, oh. Medium sizes pero matataba. Oh. 48 lang pala kasi yung lugar pala naglagay ng kumpay. Supposed to be dapat 2 pa dyan na baka pero naglagay po sila ng space para sa kumpay. So bukas po kasi magpahinga sila dito ng isang gabi. Isang gabi papahinga nyo, no? Oo. So, pwede pa ako makasama niyan. May upuan pa ako dyan sa loob. Kasi kukunin ko yung natin, yung kambing. Oo, tapos may pipirmahan pa ako doon sa ating itlog. Saturday yung balik natin. Yung pick up natin ng itlog Saturday.
Punta na tayo mga kagandang buhay sa port, sa Boraland Cargos para po sa ating bagahe na bigas. Babalik po tayo dito mga kagandang buhay bukas. Habang kinakarga sila, titingnan po natin yung mga eartag nila para mabigyan po natin sila ng exposure. Kung gaano kalaki yung katawan nila, kung gaano sila kataba, tapos may panimbang ba? Kung may panimbang, compared sa presyo nila mga kagandang buhay. So sabay tayo matuto dito. Sana may matutunan po kayo sa ating mga vlogs. Yan. Okay, dito na po tayo sa Boraland Cargos. At nagkakarga po si Manager Bio ng Red Asmin para po sa store natin dito sa mainland. Kasi medyo may kulang sa display natin. Ito naman, stocks natin to papunta ng Boracay. Tapos binibilang para wag magkamali. Maya na yo. Grabe, sexy yung nagbibilang Ano mo? Yan na. Ang ating mga cargo boat. Yan ang mga bigas natin patawid ng Boracay ngayong araw. Medyo marami pa. Saan si Jojo? Ha? Nagkain pa. Mabilis lang po itong maubos dahil maraming boat. Maliliit natin ang mga boat. Bing, sana yung ibang boat mo, Bing? Di pa nakabalik yung ibang boat? Sige. Hatid muna natin itong kulang sa store natin. So, dito na po tayo sa ating maliit na bigasan na hindi pa na-renovate. Wala pang budget. Pero nabili na natin ang building, mga kagandang buhay. Naghihintay na lang yan ng budget para mapapugi natin. Gawin nating 3-story yan. Kagaya niya, sa kanila. Pero wala pa tayong budget. So, ganito lang muna. At least, hindi pa naman natutulo. Yung bitana na yan, nakabayad na ako dyan Kaso lang na na-scam. Hindi ginawa kahit bayad na. Oh, no. Buti nagawa ng pintuan ni Engineer Noynoy. Ayun, punuin talaga natin. Kahit yung Hilux natin mga kagandang buhay palitan ko ng stainless to. Sira na rin. Ang importante ang makina. Okay. So yun, gustong-gusto talaga ng kakao na punong-puno ang kanyang maliit na to. Nabigasan, 17 square meters. Dito natin ilagay ang ating Asmin Reed. Ba? Ang tigas ng Reed Asmin Blue and Asmin Yellow. So, meron tayong 4 na klase ng bigas lang. Yung Yummy Rice, Asmin Reed, hello, bili kayo? May 2 tayong maganda customer. Bigyan nyo muna. Tapos isang lehera pa ng blue dyan, para wala talaga siyang bakante. Maganda tingnan. Ang itlog natin.
puno. Mantika natin ka, bakit wala pa kay mantika? Ano mo nga ng Manager Bio, si Darren, kung mayroon na doon, baka nakalimutan lang ba? Retail ng bigas. Yan ang mga per kilo natin. Ngayon. Kahit pa paano. Nagbebenta tayo. Ay, nako. Oh, marami tayo sanang mantika, kaso wala daw tayong empties. Oh, ganyan po mga kagandang buhay, oh. 3 layer yung aming displayhan. So, yun, nung nakaraang pag-vlogs ko, wala pang mga ganyan-ganyan eh. Kao, piturahan mo itong ating lagay ng bigas dito sa may gilid. Hindi na siya puti. So, ayan, may 4, 8, 12. 12 na butas po ang ating bigasan. Kasya dito yung kalahating sako, no? Pangkalahating sako yan. Kalahating sako po ang laman ng per butas. Tapos, meron pong lagayin dito ng kiluhan. Meron din doon sa kabila. Yan. So, sa maliit na espasyo, meron kaming 12 na butas ng bigas. Dapat mga dalawa lang sana eh. Pero minsan kasi marami ding variety ng bigas kaming nakukuha. May malagkit, may red rice, may black rice, may regular rice, sari-sari. Kaya sakto lang yung 12 na butas. Pero sa ngayon po, 4 na klase lang ng bigas ang aming naka-display. Hindi ka pa nagdi-display ng Jolly Dinorado? Saan na yung persak mo? Wala? Oo. Dapat 5 klase eh. Bestseller lang po lahat itong mga bigas natin. Hindi na po ako kumukuha ng maraming brand. Basta dito po sa brand natin na Sweet Jasmine from King Fields Rice Solution, panalo na po kahit 3 klase lang ng bigas ang kinukuha ko sa kanila. Pero actually, ang dami pang mga brand sila. Pero ito lang yung minintain ko mga kagandang buhay. Sweet Jasmine Yellow, Red, and Blue. Meron pa silang white na sako at meron pa silang orange. Marami pa pong Sweet Jasmine sila pero ito lang po yung akin. Ah? Ano daw? May loan mo istante? Ayun sa bahay na yon? O sige, pwede naman nyo. Kahit ito na yung gamitin natin doon, iba? Or meron pa tayong iba? Sa Banwa ba? Nandun pa yon? Oh. Okay na to. Walo lang yun. 8 butas lang yun. Sige, palitan daw. Pero okay, para sa akin, Kao, okay na to. Okay na to, Kao. Hindi man Islam mo, hanay, pinturahan mo raya. Oo. Palitan lang muna, pinturahan po yung ito. Palitan muna nang doon sa bahay. Alam mo, maganda ito ka. Huwag mo na palitan. Pinturahan lang. Okay na yan dito. Gusto niya daw palitan yung estante niya. Marami kasi dong available. So yan po mga kagandang boy. Imagine kung puno ng mantika yan, no? Ang ganda tingnan. 17 square meter lang po ito.
Mataas din kakao, mataas din lang. Okay. Hakutan pa nila ng hakutan para mapuno. Kulang pa kao? O tama na yan? Ang daming competitors, mga kaginaboy. Meron pa dun, no? Doon sa mga tricycle na yan, sa gilid. Pero laban lang po. Meron din po dito banda, sarado lang sila. Hello! Nako, si Killer Smile, mga kaginaboy. Sigurado na miss nyo siya. Oh. Si Diloy, the Killer Smile. Ayan, bigasan din yan. Sarado lang. May-ari na siya ngayon ng restaurant. Nakapag-asawa po siya ng, parin ear. Parin ear. O paringer. Grabe na, nakasapatos na po siya, mga kagandang buhay. Tingnan nyo, na niya. Asensado na po si Killer Smile natin. Nahiya na tuloy. Ano ba sa'yo? Grabe naman, grabe. Yo, pasikaso na lang siya ng papel ngayon. Boss na eh. Oh, boss mo na siya ngayon. Hello, boss. Oh. Ayos. Ayos daw. Hello, boss. Oh. Outfit ko. Balik pa? Oh. Kulang ay pa? Grabe ba? Pila taas, 15 no?